Magpasalamat tayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangagligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. May nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila'y di na magustuhan. Ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos, tinulungan sila, at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Tayo pong lahat. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. The sun, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan, at salamat din po sa
nakaraang isang linggo na patuloy niyo po kaming pinagpapala. Salamat din po sa bawat isa na naririto para manambahan at makinig ng inyong mensahe. Dalangin po namin na magtuon po kami ng atensyon at mag-focus po kami sa inyong banal na salita. Dalangin din po namin ang aming mga kapatid na wala rito na patuloy niyo pong gabayan at patnubayan at patuloy niyo po kaming i-bless. Salamat po, Ama, sa bawat kaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Sa kabila ng pandemic ay patuloy niyo po kaming pinaparanas ng magandang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise and worship. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sinasabi po dito na papurihan po natin ang Panginoon kahit anong mangyari. At dahil ang mga pangako niya ay totoo at tayo maliligtas sa ngalan niya. Sama-sama po natin awitin, For Who You Are.
To your hands I commit again with all
Ngayon po ay dadako po tayo sa paghahandog para sa pagawain. Pagbasa sa kasulatan. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Epeso, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 10. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa taong swail, dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Tayo po'y magsitayo para sa pangalawang pagbasa. Ang ating pong pagbasa ay sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, mga talatang 14 hanggang 21. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon,
nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang ngayon po ay maririnig natin ang mensahe ng awit na magmumula sa ating kapatid na Cecily Anshen Sunga. I've been lost in the darkness, too much drown in my vice. Still your light goes before me. You love me this way. Though my sin is repeating, though I'm caught in my lies, still your love never ending. You love me the same, and you hold me in your arms, and you never let me fall. Oh, I thank you, Almighty God, 'cause you have me through it all. 'Cause the power of your love has overcame my sin and shame are lost by your name. By the power of your grace, I am saved. Jesus, you love me all of my days.
Salamat po sa kapatid na Ansyan sa kanyang pag-awit. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami ay may buhay, patuloy niyong iniingatan ng pinagpapala. Sa araw na ito ng aming pagkasama-sama bilang magkakapatid sa iglesyang ito, kasama ang ilan po namin mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at ngayon ay nakikisa sa amin sa pamamagitan ng live streaming. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong presensya at kapangyarihan ng patuloy na mararanasan ng bawat isa. At ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy kayong mangusap na mayroong kapangyarihan upang ang inyong kalooban at ang inyong mensahe ay patuloy naming tanggapin na magbibigay sa amin ng kalakasan at ng inspirasyon upang kami ay makapagpatuloy na naglilingkod na mayroong katapatan, pagtatalaga at kagalakan sa aming mga puso. Pagyamanin po ninyo ang aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Patuloy kayong mahayag sa aming mga buhay at bubuksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maliwanag naming tanggapin ang mensahe sa araw na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma. At ang atin pong lectionary reading sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa John chapter 3 mula ho dun sa verse 14 up to verse 21. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito pong bahagi na ito ng Ebanghelyo, dito po sa John chapter 3, particularly yung binasa po natin, ito, ang pinaka-background po nito ay mayroong kinalaman doon sa pagre-rebelde na ginawa ng bayang Israel kay Moises at sa Diyos. Kaya ang Diyos mismo ay nagpadala ng mga makakamandag na ahas sa mga Israelita at lahat ng tinuklaw nito ay namamatay. Ngunit lumapit ang mga tao kay Moises at si Moses naman ay nanalangin sa Diyos. At ang binigay ng Diyos na pagtugon ay yung paggawa ng yung pilak na ahas na itatayo. At ang sino mang titingin doon ay hindi mamamatay at sila ay magkakaroon ng kagalingan. So ito po yung pinaka-background ng atin pong pinagbubulay-bulayan sa oras na ito. At makikita din ho natin na ang lugar kung saan nangyari ito ay doon sa tinatawag nating wilderness, sa ilang. At alam ho natin na dumaan sila dito sa ilang dahil mayroong pangako ang Diyos na sila ay dadalhin doon sa lupang pangako. Ngunit sabi nga, for 40 years ay hindi kagad sila nakaalis doon sa ilang.
At isa nga sa mga dahilan nito ay yung kanilang pagre-rebelde at yung kanilang pagrereklamo sa Diyos. Ngayon kung titingnan po natin dito sa buhay ng ating Panginoon, makikita ho natin na yung kanyang karanasan bilang anak ng Diyos at tao ay dumaan din ang ating Panginoon doon sa ilang. No? At pag atin pong tiningnang maigi, ito pong ilang na naranasan ng ating Panginoon o doon sa wilderness, ay nakaranas siya doon ng matinding tukso at pagsubok mula kay Satanas. Ngunit ang ayon sa ating basa doon sa Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagtagumpay doon sa ilang na yun. Ngunit patuloy pa rin ang masama na hindi humihinto sa panunokso sa ating Panginoon upang siya ay tuluyang bumagsak. Mga kapatid, ano ho ang mensahe sa atin ngayong araw, itong panahon ng Kwaresma, tungkol po dito sa mga talatang ating binabasa? Una ho, yung tinatawag nating fallen nature ng tao. No? Kapag ang isang tao ay nasa ilang, sabi nga, ang unang mensahe natin dito, ang ilang na lugar, yung wilderness, ay lugar na hindi natin maiiwasan. Yan. So, ibig sabihin nito, ikaw man ay mananampalataya o hindi, yung karanasan na tayo ay mayroong wilderness experience ay hindi ho maiiwasan ng sino man. Ngayon, ang tanong ho dito, kung hindi ito maiiwasan ng sino man, paano natin tinitingnan at paano natin tinatanggap yung kalagayan na tayo ay nasa ilang? Ngayon, meron hong ilang bagay na gusto kong makita natin dito. Because of our fallen nature, kaya tayo ba dadaan sa ilang? Kung wala sanang pagsuway o kasalanan na nagawa ang tao, hindi naman ito kasama sa plano ng Diyos. Pero ito ay nararanasan ng tao dahil nga doon sa kasalanan na naghahari na. At ang tawag dito, yung fallen nature natin, ito po yung ating tinatawag na sinful nature. Kaya nga, because of sinful nature, meron hong 4 na bagay na hindi maiiwasan ng tao. Una, ewan ko kung naranasan natin, tingnan nyo, kayo po ang sumiyasat kung ito ay nararanasan ninyo. Naranasan na ho ba ninyong magkaroon ng kahirapan? No? Pag sinabing kahirapan, hindi lamang ito tungkol sa material, pinansyal, ito ay maaaring kahirapang pisikal o emosyonal. O kaya kahirapan na sa ating mga relasyon. Kaya kung ikaw ay dumadaan dito sa mga ganitong klaseng mga karanasan, no, physically, ikaw ay challenged, emotionally, meron kang pinagdadaanan, sa iyong relasyon ay meron kang hindi magandang karanasan, dumadaan ka sa kahirapan. At ito po ay wilderness. Pangalawa, hindi rin natin maiiwasan na tayo ay magkaroon ng karamdaman. Yan. Because of our fallen nature, supposedly dapat ang tao hindi nagkakasakit. Pero dahil din sa kasalanan, hindi maiiwasan na ang tao ay dapuan ng karamdaman. Simple man o malala. No, yung simpleng pagsakit ng ulo, yung lagnat. Ngayon, yung dati, akala natin simple lang yung pagsakit ng ulo, yung lagnat, yung sipon. Ngayon, pag meron ka ng ganun, ang tingin na meron ka ng COVID. Diba? At ito ay isang malalang kalagayan na sa ating panahon ngayon. Kaya ngayon nga, may restriction na naman tayo na 30% lang sa simbahan. Hindi na ho pwedeng munang pumunta yung 15 years old pababa at saka 65 years old pataas. Dahil nga sa restriction ng atin pong city government. So yun po ay hindi natin maiiwasan, no? Because of our fallen nature. Pangatlo at pang-4 ito, katandaan. Kung minsan, pag ikaw'y nagkaroon ng karamdaman, hindi ka na umaabot sa katandaan. Pero kung ikaw ay nagtagumpay sa mga iba't ibang uri ng karamdaman, physical, no, emosyonal, pwede kang tumanda. Umabot ka ng 70, umabot ka ng 80 years old,
yun po ay isang magandang kalagayan. Pero hindi mo pa rin maiiwasang tumanda. Noong panahon ng ating Panginoon sa Biblia, makikita natin gaano ba kataas yung edad ng mga tao. No, parang 100 ay pangkaraniwan lang. Ngayon ho, ang sabi sa Biblia, yung 70, kung malakas ka pa, no, doon po sa Psalm 90 verse 10, ay pwede ka pang umabot hanggang 80. Ibig sabihin, kapag umabot ka ng 80, malakas ka at ikaw ay yun po ay isang pagpapala na sa Panginoon. Pero tatanda ka pa rin. No? At yung pang-apat nga, hindi natin may iwasan, yung kamatayan, physical. So ito po mga bagay na ito ay nagdadala sa atin doon sa kalagayan na tayo ay lumalakad sa sa wilderness ng buhay. At kung titingnan natin, bagamat ayaw natin ito hanggat maaari, walang exempted. Kung sabihin mo nga sa katabi mo, bagamat malayo naman, no, may distancing, hindi ka makakaiwas dito. No, ngayon, ito. Ang tanong, ano ang magiging reaction mo? Ano ang nagiging reaksyon ng tao na dumadaan sa ilang na lugar o wilderness? Dalawa ho ang reaksyon. Una, yung paghihimagsik. Katulad po ng mga Israelita, ang naging reaksyon nila sa ilang ay paghihimagsik. Buti pa doon sa Ehipto, kumakain kami. Nakakain kami ng karne. Bagamat during that time, alipin sila. Nahihirapan din sila, pero nung nasa ilang na sila, hindi na yun ang nakita nila, na sila ay dumadaing sa Diyos upang sila ay ilabas doon sa Ehipto. At sa halip, naghimagsik sila at nagreklamo. Kaya magkasama lagi yan eh. Kapag ang tao reklamador, ang puso nun naghihimagsik eh. Paano kayo nagre-react? Sa kahirapan, sa karamdaman. Yung iba sa katandaan, medyo pag malapit ng yung retirement age, nagiging insecure na sa buhay. At meron siyang takot na baka bukas ako'y mamamatay na. No? At minsan kino-question mo na ang Diyos. Pero kung hindi ka ganon, well and good, mga kapatid. Bakit? Kasi alam mo yung totoong kalagayan ng buhay natin dito sa mundo bilang mga anak ng Diyos. Sa halip na ikaw'y maghimagsik, naroon yung pagsunod. At alam mo, kaya ka sumusunod sa Diyos dahil meron kang misyon. At yung misyon na yon, pag natapos mo na, talagang kukunin ka na. Okay. So yun po yung unang punto na makikita natin dito sa ilang. Sa ilang na lugar, ito ay lugar na hindi maiiwasan. Pangalawa, pero bago tayo pumunta doon, gusto kong basahin natin yung sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9, hanggang 10. Sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. No? Yun yung biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yun po yung ating misyon eh. Yan ang layunin, pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya katulad ng ating Panginoong Jesucristo, iisa lang naman yung layunin at misyon ng Diyos sa Kanya at sa atin. Kaya kung ang ating Panginoon ay dumaan sa ilang, daraan din tayo, walang exempted. Pero ang maganda doon, sa halip na tayo magrebelde, tayo po ay susunod. Sapagkat alam natin, may dahilan ang lahat ng bagay na yan. Kaya yung pangalawa, napakahalaga po ito. Yung ilang na lugar ay lugar na di natin may iwasan, pero ito rin ay lugar ng tukso at pagsubok. Diba? Ito po yung naranasan ng ating Panginoon. So pareho tayo nakakaranas ngayon ng panahon ito. Kayo ba ay dumadaan sa matinding mga pagsubok ng buhay? Katulad na rin ng mga nabanggit ko kanina, yun po yung mga pagsubok eh. Pero iba pa rin ho yung tukso. Minsan dahil sa pagsubok, bumibigay tayo. Halimbawa,
Sinusubok ka sa iyong material na pangangailangan o kaya financial. Dahil doon sa pagsubok na yon, minsan natutokso kang gumawa ng mga bagay na hindi tama. At alam mong labag sa kalooban ng Diyos at maaaring makasira sa ating kapwa-tao. Minsan gagawa ka ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Kaya minsan itong tukso at pagsubok, magkasama ito. Kapag ikaw ay sinusubok, kinakailangan mapagtagumpayan din natin yung mga tukso sa buhay. Maano naman natin yan makikita natin. Pero doon sa wilderness, makikita natin na kapag ikaw ay nagpatukso, babalik ka ulit doon sa iyong fallen nature. Ngayon, ito ang isang bagay na gusto ko makita natin. Ang ating Panginoong Jesucristo, napunta siya sa ilang dahil dinala siya ng Espiritu Santo. Tayo naman mga tao, kaya tayo napunta sa ilang dahil doon sa fallen nature. Meron tayong kalikasang makasalanan, kaya hindi natin maiiwasan. At pareho lang ang epekto. Tayo ay tinutokso at sinusubok. Lalo na ngayong pandemic na ito, hindi ko alam kung paano natin mapagtatagumpayan yung ating mga pagsubok at tukso. Pero mga kapatid, isang bagay yung gusto kong sabihin natin dito. Kanino ka lalapit sa panahon na kailangan mo ng kalakasan para magtagumpay? Ano sabi doon sa John chapter 10 verse 10? Ang sabi doon, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. No? Yung magnanakaw daw. At yung binabanggit doon, walang iba, kundi ang masama. Yung nasa kadiliman. Si Satanas. Yun po yung binabanggit dito. Pero ang sabi ng Panginoon, na parito ako, I came that you might have life and have it more abundantly. I came that you might have life and have it to the fullest. No, sa Pilipino, maganda na parito ako upang ang tao ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So ibig sabihin, kahit tayo dumadaan doon sa wilderness, kapag tayo ay nakakapit sa ating Panginoong Jesucristo, at hindi tayo bumibigay doon sa magnanakaw, na nais nakawin, nais tayong nakawan, wasakin yung ating buhay at tayo patayin. Yung kamatayan nito, hindi lang kamatayang pisikal, kundi kamatayang pangwalang hanggan din ang binabanggit. Pero dito ang Panginoon sinasabi niya, narito ako sa mundong ito para kayo bigyan ng buhay at magkaroon ng kaganapan. Yung kaganapang binabanggit ho dyan, yung kaganapan dito. Kahit tayo nasa wilderness, hindi mo mararanasan yung ikaw ay magkukulang. Mga kapatid, ang tanong ko, ito bang panahon ng pandemic, bagamat challenged, mayroong hamon, pinagkulang ba kayo ng Diyos? Sino magsasabing ang Diyos ay mabuti sa panahon ng pandemic? Amen. Ang gandang kunan nun. Pero marami hong nagsasabi sa panahon ng pandemic, doon nasira yung kanilang buhay, dito sila nahirapan, dito sila bumagsak. Pero maraming mga patotoo ang mga Kristiyano na sa gitna ng pandemic na ito na siyang wilderness natin ngayon. Nararanasan natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. No? Ewan ko kung sino sa atin ang gusto magkaroon ng negosyo. Gusto niyo ba magkaroon ng bagong negosyo? Ito, iniisip ko lang ito Sana magkaroon ako ng puhunan. Yung mga face shield ninyo, di ba nakakita na kayo ng face shield na may nakangiti? Di ba? Yung pag nakita mo siya, nasisiyahan ka, pero ang totoo, hindi naman niya mukha yun Ang gusto kong bagong negosyo, yung kukunan ko, kunyari si Sunny Boy ng picture. Tapos, i-customize ko yung hanggang dito niya, kukunin ko. Yung talagang totoong siya. Kaya pag naka-face shield siya, laging nakangiti at nakikita mo yung totoong mukha niya. No, dapat ganun na yung mga negosyo, pag-isipan nyo. Ano lang ho yan? Bakit? Ba't ko ito sinasabi? Kasi meron tayong mukha dapat na nakikita sa ating ngayong panahon ng pandemic bilang mga Kristiyano na di-distinguish kung sino yung nagtatagumpay sa tukso at pagsubok.
Na meron pa rin tayong kagalakan, merong pag-ibig, nandoon yung ating pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan. Kung ano ang misyon ng ating Panginoon, ipinagpapatuloy natin. Kaya doon po sa pangatlo, at dito ho tayo magtatapos. Ang sabi nga, doon sa ilang, ito ay lugar na di may iwasan. Ito ay lugar ng tukso at pagsubok. Pero ito ay lugar din ng kapahamakan o ng tagumpay. So dalawa yan. Either ikaw ay talagang totally mapahamak o ikaw ay magtagumpay. Paano ka mapapahamak? Kapag hindi ka nang hawakan sa iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay bumigay doon sa mga pagsubok na yan at sabihin mo, wala na akong pag-asa. At kapag dumating din yung pagkakataon, para lang sa tingin mo ikaw ay hindi mapapahama, kakapit ka doon sa patalim. At ibig sabihin, mamumuhay ka doon sa kadiliman. At ito po ay hindi magandang sinyales kapag sa gitna ng ating mga pagsubok doon sa ilang, sa wilderness, ay hindi ho tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. Alam mo na ninyo, ito pong pagsamba natin ngayong araw na ito, this is a challenge sa atin. Bakit? Ang hirap po na sumasamba na may restriction. Diba? Doon lang ho sa binigay sa atin, hindi ho pwedeng kumanta. Kasama ho sa buhay natin mga mananampalataya, yung talagang umaawit tayo ng papuri at pagsamba sa Diyos. Hindi tayo pwede mag-akapar at magkamayan. Yun po ay kapahayagan ng ating pag-ibig at kagalakan sa isa't isa. Na excited tayo. Pero lahat po yan ay may restriction. Kaya minsan nga mayroon pong isang pastor, talagang ang challenge niya, alisin niyo lahat yung face shield niyo, alisin niyo yung inyong face mask. Mag-akapan tayo. Nako. Pero meron din naman hong sinasabi sa Biblia, sumunod din ho tayo sa ating gobyerno. Dahil sa pamagitan ng kapangyarihan ng gobyerno na binigay ng Diyos sa kanila, pwede kang mapasama kapag hindi ka sumunod. Kaya yung protocol ho, sinusunod natin yan. No, kaya pag pupunta ho tayo dito pag linggo, hanggat hindi pa binababa ng Tagaytay government o city government yung restriction, i-observe ho natin yung protocol. Face shield, face mask, no? Mas maano ho ngayon. Pagkatapos ho noon yung ating contact tracing, mahalaga lang naman pangalan at saka yung number at saka yung ating kung ano po yung inyong temperature. No? I-observe po natin yan mga kapatid. At kung meron tayong mga bisita, atin pong i-assist na sila ho ay dumaan din dito sa mesa na yan. Ang atin pong gagawin ngayon mga kapatid, ito parang announcement na rin ito na part ng sermon. Isang pintuan lang ho yung bukas natin para sa entrance. Dito po, lahat po yan exit. Kaya ibig sabihin, kung saan tayo pumasok, dito lang ho tayo papasok. Mamaya ho paglabas, kahit masabi natin ito yung pinakamalapit, gawin na rin ho natin yung dito na rin tayo lumabas mamaya. No? Parang ano lang yan, parang pag pumupunta ka sa mall, iba yung pasukan, iba yung labasan. Siguro para lang to observe yung protocol. Para pag tayo kinwestiyon, hindi mako-question yung atin pong pagsunod. Bakit po? Kasi nga mga kapatid, kapag hindi tayo nasumunod, mapapahamak. Kaya lahat po yung ginawa no? At ang maganda ho dito, kapag tayo sumusunod, nakikita ho na tayo ay mayroong magandang patotoo. Alam ho ba ninyo, nagre-reflect ho yung character, attitude kapag tayo ay hindi sumusunod. Kaya nga itong wilderness ay lugar ng kapahamakan o tagumpay. Magtatagumpay ka kapag ikaw ay lumakad sa liwanag, hindi sa dilim. Yung liwanag, yan po yung direksyon na tinuturo ng Panginoon na dapat nating puntahan. At ayaw ng Panginoon na tayo lumakad sa kadiliman. Yung simpleng pagsulat lang doon sa contact tracing, pag hindi mo pa sinunod yun, ako. At pagkatapos yung gumamit ng ballpen, mag-spray kayo ng alcohol. Mga specific na mga gawain lang ito mga kapatid, pero yun po ay pagsunod. Diba?
Meron nga tayong kapatid wala pa naman siyang 64 years old. Sabi niya, mukhang hindi muna ako sisimba. Pero salamat dahil nandito siya. Huwag niyo na akong tanungin. Ang ibig sabihin lang nun mga kapatid, mas naghari sa kanya yung kahalagahan ng kanyang pagsunod sa Panginoon at pagsamba sa ating Diyos. No? Meron pong isang survey na ginawa, ito ho'y nakakalungkot Yung survey na yon nagsasabi, marami daw mga Kristiyano ngayon nasanay na. Nasanay na saan? Nasanay nang hindi pumunta sa simbahan. Kasi nga may restriction Pero, merong ilang porsyento din, mababa lang. Yung excited sila, na basta sabi nga nila, basta natapos lang yung restriction na to, ito, mga senior citizen. Payagan lang kami na sumimba, hindi na magdadalawang salita, nandun kaagad ako sa simbahan. Bakit? Kasi ito po yung kapahayagan, yung pagpunta sa simbahan at sama-samang pananambahan, kapahayagan po yan na tayo ay isang katawan sa Panginoon na nagsasama-sama para siya ay papurihan at pasalamatan. At ito po ay encouragement sa bawat isa. Kaya nalulungkot po ako ngayon dahil marami ho sa ating mga age 65 and above, hindi natin kasama ngayon. Kaya nga ho, naka-live streaming tayo. Naka-live streaming ba tayo? Yan. Nakukunan ba ako? Sayang naman Yan, mamaya, pakuha din kayo para makita natin. No, ito kasi yung first time natin na 30% lang. No? At meron tayong gagawin mga kapatid na siguro, kung kaya niyan, maluwag pa naman tayo kasi dala-dalawa, bawat ano lang naman pews. Pero kung sakali na darating itong week na to, maglalagay ho tayo ng siguro by Wednesday, meron ho tayong parang registration na magsasabi ka na sa darating na linggo, ako po ay a-attend. Kasama ko po ang isa o dalawa. Kasi pag tayo po ay lumampas sa 33, sasabihin natin doon sa mga magiging late ang registration, puno na po tayo. Pero pwede pa rin ho kayong sumamba kahit puno na tayo dito. Bakit? Saan ho pupunta? Maglalagay ho tayo ng upuan sa labas. Mas safe pa rin ho yun. No? Ito po yung mga bagay na sinasabi ko, very practical sa panahon natin ngayon bilang pagsunod at bilang kapahayagan na tayo lumalakad sa liwanag dahil sa pagsunod sa Diyos, sa gobyerno na Kanyang itinalaga, at sa atin pong pagkakaisa bilang mga mananampalataya. Kaya sa diwa pong ito mga kapatid, nais kong basahin yung huling mga talata dito po sa John chapter 3 verse 19 hanggang 21. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kaya wag tayo magpatuloy doon. Verse 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Ayaw nating tayo ay... kaya nga pag gumagawa tayo ng masama, minsan in secret Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. And then finally, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang challenge po sa atin, lumakad tayo sa wilderness na ito ng ating buhay na hindi natin may iwasan, pero tayo ay may pagsubok, may tukso, ngunit ang ating pong piliin, yung tayo ay magtatagumpay. Tayo po'y manalangin. Dakilan makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sapagkat patuloy niyo kaming pinapaalalahanan na sa buhay na ito may mga bagay na hindi namin may iwasan. Ngunit yung reaction po namin, yung kung kami ay magre-rebelde o kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa inyo sapagkat meron kayong itinalagang misyon sa bawat isa sa amin. Hayaan po ninyo makita namin yon kahit sa gitna ng mga pagsubok at kami ay maging katulad din ng aming Panginoon na lalakad sa liwanag sapagkat kayo po ang aming kaagapay. Kayo magbibigay sa amin ng lakas upang sa gitna ng mga pagsubok at tukso, nasa bantaman kami ng mga kapahamakan, hindi po ito mangyayari sa amin. Sapagkat dahil sa aming pananampalataya
at pagtataas sa inyo. Yung pagtingin po namin, katulad ng mga Israelita, lahat ng titingin doon sa krus, kung saan nandun yung ahas. Yun po ay simbolo na napagtagumpayan ang kasalanan. At dahil doon, lahat kami ay gagaling, hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkakaloob ng mga pagpapala na amin tinatanggap sa araw-araw. Maging karapat-dapat nawa itong aming mga kaloob at ikapu na aming handog. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga nagkaloob na ito at nawa ay magamit ito sa mga pangangailangan ng iyong iglesia. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ito ang aming handog. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. Was grace that brought us safe thus far, and grace will lead us on. Mga kapatid, sa bahagi pong ito, atin pong dalhin sa Panginoon ang ating mga pasalamat. Pwede po kayong lumuhod sa ating luhuran. Diyan po sa pews natin o dito sa harapan. At magkaroon po tayo ng sandali ng pananahimik habang personal nating ipinapahayag sa Panginoon ang atin po mga pasasalamat. Panginoon, narinig po ninyo ang dalangin ng bawat isa. Nagpapasalamat kami sa inyong pagtugon sa aming mga pangangailangan.
sa lahat ng mga desisyon na aming ginawa upang kami ay makaranas ng mga tagumpay sa iba't ibang hamon ng buhay. Salamat sa inyong kagandahang loob, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa mga pinagaling ninyo sa karamdaman. Sila na nakakaranas ng panibagong sigla, panibagong kalusugan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapagaling. Hindi lamang sa mga karamdaman sa aming pisikal na kalagayan, maging sa amin pong mga emosyon at sa amin pong relasyon sa aming mga pamilya, kaibigan, kasama sa simbahan. Dalangin po namin, Panginoon, na maghari palagi ang inyong pag-ibig at pagpapatawad sa aming mga puso, na siyang magdadala ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa amin po mga kaluluwa. Dakilang Diyos, pinasasalamatan namin kayo sapagkat alam namin na sa mga darating na panahon, bagamat maraming mga pagsubok na aming haharapin, na hindi namin maiiwasan na ito'y darating, ngunit tutulungan niyo kami na lagi maging matatag sa aming pananampalataya at patuloy na ang inyong biyaya ay mananagana sa panahon ng aming mga pangangailangan. At ito ay magdadala ng panibagong sigla. Magkakaroon kami, Panginoon, ng mga bagong karanasan tungkol sa mga patutuo namin tungkol sa inyong kagandahang loob at sa inyong kapangyarihan at pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Hayaan po ninyo, Panginoon, na kami ay maging instrumento ninyo upang sa gitna ng mga hamon, kung kami man ay lumalakad sa ilang sa aming mga panahon ngayon, nakikita yung aming mukha na kayo ang siyang sumasa amin at nagtatagumpay. Dakilang Diyos, patuloy namin itinataas at pinagpapasalamat ang mga kapatid namin na ngayon ay dumating sa kanilang araw ng kapanganakan. Ang aming kapatid na Manny Sunga, tinataas po namin siya sa araw na ito sa kanyang kaarawan. Nawa ang inyong pag-iingat, pagpapala, kalusugan at pagtugon sa kanyang panalangin at higit pa sa kanyang inaasahan ang patuloy po ninyong ipagkakaloob. Gayun din ang aming kapatid na John Rex Lesinga sa kanyang kaarawan bukas, sa aming kapatid na Lee Kronbach na ngayon ay hindi rin po namin kasama. Nawa, Panginoon, katulad din ang aming kapatid na Gigi Sunga. Salamat sa mga buhay na aming mga kapatid na ito na inyong dinagdagan at sa mga karagdagang mga taon na inyong idinagdag sa kanila. Dalangin po namin kalakip ang mga pagpapalang nakalaan na hindi pa nila nararanasan upang patuloy silang magkaroon ng mga patutuo na meron silang isang Diyos na umiibig at makapangyarihan na laging nagkakaloob ng mabubuting bagay upang sila ay magkaroon ng tunay na patutuo na kanilang maipapahayag ang inyong kadakilaan. Dakilang Diyos, amin din pong itinataas ang mga kapatid namin na magse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Ang aming kapatid na Ronnie at Josie at Pandan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, pagpapala po ninyo sa kanila. Bagamat sila hindi magkasama sa oras na ito at dahil nasa ibang bansa, ang aming kapatid na Ronnie at ang kanilang dalawang anak, nawa patuloy po ninyong bibigyan ng kapuspusan ng pag-ibig na nagbubuklod sa kanilang pamilya, na ito ay kanilang mararanasan maging sa gitna ng ganitong mga sitwasyon ng buhay. Kayo po ang aaliw, magbibigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan at pag-iingat sa kanilang mga kalusugan. Gayun din ang aming kapatid na Leo at Alma sa Sicar. Patuloy din po namin itinataas sila sa inyong pagpapala sa kanilang buhay. At nawa, Panginoon, kayo ang patuloy nakikilos sa kanilang dalawa upang ang kanilang pamilya na patuloy nilang itinatayo ay mapupuspos ng mga karanasan dahil sa inyong kagandahang loob. Panginoon, marami pang mga tao ang gusto naming itaas, lalo't sila na malayo sa aming mga piling. Sila na nasa ibang bansa, na hindi man namin mabanggit ang pangalan. Sila na mayroong mga karamdaman sa oras na ito. Kayo po nakakaalam kung sino-sino sila, Panginoon. Kaya nga patuloy naming itinataas sila at ngayon pa lamang sa pangalan ni Kristo Jesus ay nagpapasalamat na kami sa himala ng mga kagalingan na dadaloy sa kanilang pagkatao, sa kanilang spirito, kaluluwa at lupang katawan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magpala. Gayun din sa mga kapatid namin hindi namin kasama dito sa amin pong
face-to-face na worship pero sila ay nasa kanilang tahanan na ngayon ay nanonood. Dalangin po namin, Panginoon, na hipuin din po niyo sila at patuloy na bigyan ng kalakasan at ng kaaliwan at patuloy na konbiksyon na bagamat hindi namin sila kasama, hindi po kayo humihiwalay sa kanila at kayo ang kasama nila sa oras na ito. Kaya sa diwang ito, Panginoon, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat at salamat, O Diyos, dahil patuloy niyo kaming inaalalayan, pinapaalalahanan at patuloy na binibigyan ng kapangyarihan upang magtagumpay. Kaya binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa uling estropa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig na ating Diyos Amang nasa langit, ang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak sa Jesucristo na ating Panginoon, ang pakikipisan, tanglaw, gabay, kaaliwan, kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang laging sumaatin, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Shalom to you now. Shalom, my friend. May God's full mercies bless you, my friend. In all your living and through your loving, Christ be your shalom. Christ be your shalom. Purihin po natin, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat po.